nung nakaraan po, naintindihan natin na in order for us, no, na maranasan ang langit, ay kailangan si Kristo sa ating buhay. No? Medyo na-pressure po ako ngayong week kasi talagang tinindihan ni Pastor Joseph yung kanyang outline nung nakaraan. No? And then, nagpipray po ako sa Panginoon na, Lord, ano po pa yung dapat kong ibahagi? No? Then may dumating sa bahay ang aking kapatid at ang aking bayaw. May dalang sisig. Sa ganito po nabuo ang aking outline. No? Nung nakita ko yung sisig, napasabi ako ng, wow! Langit! No? Narinig na po natin, o minsan nagamit na po ba natin yung term na yun? No? Wow, heaven! No? Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, yung word na yon ay nagagamit, no, sa mga bisyo. No? Pero meron pa naman po, no, ng mga matitinong tao na gumagamit ng salitang, wow, langit. Ibig sabihin, naramdaman po nila o pinalasap sa kanila ang langit. No? Pero hindi po ito yung gusto ng ating Panginoon. Yung malasap mo lang o maranasan mo lang yung langit, pansamantala. Bagkus ang inihanda po niya para sa atin na talagang lubos na kumilala sa Kanya ay talagang maging mamamayan, no, ng langit. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Sabi mo sa kanya, ikaw ay mamamayang panglangit. Yan. So, mayakap talaga ang langit, no? O maranasan ng lubusan, no? Kasi ang ating Panginoon po, no, hindi niya gusto na pansamantala mo lang danasin yung langit, no? Because He is the God, no? An everlasting God. He is the everlasting God. Amen po? No? And yun po yung ating title ngayon, no? Embracing Heaven. Philippians 3:17-21. Ito po ay sinulat ni Apostol Paul, ni Apostol Pablo. Isa po siyang liham para po sa mga Philippi. Dahil po nagtayo siya ng isang church doon, no? At siya ay sumulat para sa mga Kristiyano, no, na talagang katuwang niya sa pakikinig at pagbabahagi din ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. And basahin po natin, no? Yung verse 17 lang po muna. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have as a model, keep your eyes on those who live as we do. So, focus po muna tayo dyan sa verse na yan, no? Tingnan nga po natin yung ating mga cell leaders. Nagagawa po ba nating maging example sila, no, sa ating pamumuhay? Pamumuhay na pagsunod kay Kristo. No? And verse 18 po, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as an enemies of the cross of Christ. No? So, many live, no? Na nagiging kaaway. No? Yung message ng krus ni Kristo. Ito po yung mga tao na alam lang na may namatay para tubusin sila sa kasalanan. Pero hindi nila handang isapamuhay. Hindi sila handang sumunod. No? At anong sabi po dyan sa sumunod? Their destiny is, asa na? Yan. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. No? So ito daw po yung mga tao na makamundo.
ang Diyos nila ay ang kanilang sikmura. Papakahirap sa buhay, no? Para mabili kung ano man yung gustuhin. No? Verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious bodies. Ibig sabihin po, tayo, no, na tumanggap talaga sa ating Panginoong Hesus ay mamamayang panlangit. No? At sabi po dito, we are in the world, but not of the world. Andi dito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, foreigner ka pala dito. No? Kasi hindi tayo taga-mundo. Tagalangit tayo. Amen po ba? Yeah. In order for us to embrace heaven, we should know that we are a citizen of heaven. No? Dapat yung ginagawa natin, gawaing makalangit. Tapos ayun, biglang tumahimik. Dapat yung kultura natin ay kulturang panlangit. No? Hindi mahirap sa atin, no, na talagang sumamba ng totoo sa Panginoon. Hindi mahirap sa atin na talagang sumunod sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. May tanong nga kanina nung sa soaking mahirap ba ang sumunod sa Panginoon? And hindi ko po kayo tinatanong na yan na magtatawag pa ako, no? Sa sarili nyo na lang po yan, no? Evaluation nyo sa sarili nyo. Mahirap ba sumunod sa Lord? Kasi po ang sagot ko, hindi. Hindi mahirap sumunod sa Lord. Pero ang mahirap is yung proseso. Nung bago ka sumunod, bago ka maging masunurin, at saka habang sumusunod ka. Yan. So, we must know our identity, that we are believers of Christ. No? So we must be identified as followers of Christ. Followers of Christ. Kamusta tayo sa ating mga trabaho po? Kilala po ba tayo bilang isang Kristiyano? Nakikita po ba sa pamumuhay natin na tayo isang Kristiyano? Kamusta tayo sa eskwelahan natin? Kilala ba? Alam ba ng mga classmate natin na Kristiyano tayo? Nakikita ba yon sa buhay natin? No? Si Kristo ba ang lumalabas sa ating mga bibig? No? You should really know your identity given by the Lord. So ano ba yung identity ko? No? Na ibinigay sa akin ng Panginoon? No? Kailangan malaman mo that you are a child of God. No? Sabihin nga po natin, I am a child of God. Okay, sige, tingnan po natin kung totoo, no? In John chapter 1, verse 12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, kung sino lang po pala yung tumanggap, kung sino lang po pala talaga yung naniwala sa ating Panginoong Hesukristo, sila lang po yung may karapatan na tawaging anak ng Diyos. And ulitin po natin, I am a child of God. Oh, medyo humina po, no? Yan. So, you will have the privilege to be like Jesus, who will inherit the kingdom of God. So magiging katulad ka ni Kristo na talagang tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. No? At ang sabi po, bagamat ang kaligtasan ay para sa lahat, ito ay hindi para sa lahat. No? Doon lang po talaga sa tumanggap
no? Kay Jesus sa buhay niya. At isinasapamuhay yung doktrina ni Jesucristo. And pangalawa po, you will feel more favor and love of God in your life. Nung maliit pa po ako, mga ganito pa lang, nasubaybayan ko po kung paano inayos, no? Or paano pinaboran ng Diyos ang aming pamumuhay. No? Nag-umpisa sa wala hanggang sa ibinigay ang lahat. No? Maliit talaga ang napasok na kaperahan sa aking mga magulang. No? Pero hindi nagkulang ang Panginoon. Lagi at lagi siyang merong sorpresang dinadala. No? Naalala ko pa nga, ayaw kong pumasok. Tapos nangako sa akin yung magulang ko. Pag pumasok ka, masarap ulam natin pag-uwi mo. No? At siyempre, ang papasok agad sa isip mo, oy, ano bang gusto ko? Pasok. No? Tapos, umuwi, puro pagkain po, no? No? Tapos umuwi. Then, tinanong ako ni Papa, anong gusto mong ulam? Tusino po. Tusino po. Masarap naman ang tusino, di ba po? Lalo sa bata. Tusino po, gusto kong ulam. Tapos po, nakatakip pa yun eh. Sa mesa eh. Tanda-tanda ko siya eh. Nung binuksan po, nilagang itlog. Sabi, imaginein mo na lang, tusino yan. Dan bilang isang bata, dismayado ka. Kasi ginawa mo yung gusto nila eh. Tapos nangako pa sila na talagang meron kang reward pag uwi mo. Then, itlog po. Kuha ko ng plato. Habang hinahati ko yung itlog, naiiyak ako eh. Tapos po may kumatok sa bahay. Sabi pa ni Papa Paul muna, bago mo kainin yan tusino mo, mag-pray ka muna. Ganun po kami pinalaki ng aming mga magulang, no? Laging, ano man yung hilingin mo, mag-pray ka muna. Kahit meron naman silang pambigay, hindi, mag-pray ka muna. And then, nag-pray po, tapos habang hinahati ko tong si itlog, na mangiyak-niyak pa, meron pong kumatok sa bahay. Nagdala ng Pampangas best, yes. So kapag pure po yung puso natin, no, ang Panginoon po ang bahala, no, na magbigay ng pabor sa buhay natin. No? At sinabi po sa huli, you are led by the Holy Spirit. Yan. Ibig sabihin, pinananahanan ka ng banal na spirito. At nagmamanifest po sa atin, no, yung tinatawag na fruit of the Spirit. Maraming kabataan po, kabisado to eh. No? Ano po ba yung siyam na prutas na bunga ng banal na spirito? And self-control. So yun po yung siyam, no, na bunga ng banal na spirito. At dapat po nakikita po iyon sa ating pamumuhay. Bilang tinanggap natin si Kristo, tinanggap din natin ang banal na spirito sa ating pamumuhay, sa ating buhay. No? Kaya kumikilos ang banal na spirito sa ating buhay, binabago niya tayo araw-araw. No? At may naisulat po ako dito, no, na pahapyaw, na meaning lang nung bunga ng banal na spirito. Una po is yung love. Ang taong, nawala. Yan. Ang taong mapagmahal, marunong magdasal.
Tama po ba? Because God is love. No? Dahil sobrang talino ng tao, ang dami na tuloy meaning ng pag-ibig ngayon. No? Pero sa Biblia, makikita po natin, love is patient. Love is kind. Why? Because God is love. Siya po talaga ang pag-ibig. No? At nag-uumapaw yung pag-ibig na yon na nararanasan natin kay Kristo, kaya kaya po nating magmahal ng ibang mga tao. Kaya pala si cell leader, kahit anong tago ko, kahit anong takbo ko sa kanya, pag pumupunta siya sa bahay, nakangiti. Linggo-linggo pa rin niya akong dinadalaw sa bahay, kahit na minsan, tinatakasan ko siya. No? Why? Because nag-uumapaw po ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng inyong mga cell leader, kaya hindi sila napapagod. No? Na ipagdasal kayo, araw-araw, gabi-gabi. Yan. Pangalawa po is joy. Ang taong puno ng kagalakan, nakakaiwas sa kasalanan. Pag punong-puno ng kagalakan ang ating puso, no, hindi po natin naiisip yung mga negatibo o yung mga pangit na bagay na pwede nating gawin. Dahil nag-uumapaw ang kagalakan, ang naiisip po natin ay yung masasayang bagay. No? Kung paano tayo makakahawa, no? Kung paano na tayo makakahawa sa ibang tao. No, pag nakakausap nila tayo dahil sobrang galak ng ating puso, kailangan sa pag-uusap na yon maging masaya ka rin. No? Sumunod po ay yung peace. Ang taong may kapayapaan, siguradong Diyos ang kanyang sandigan. Dahil Diyos lang po ang may kakayanan magbigay ng kapayapaan. Anong sunod po ng peace? Patient. Ang taong matiisin, grabe magpahalaga ng blessing. Meron na po ba tayo naranasan na idinadalangin natin sa Panginoon? Pero ang tagal niya sagutin. Ang tagal niya ibigay. And the moment na na-receive natin yon, yung hinihingi natin sa Panginoon, grabe natin pahalagahan yon. Yung bagay na yon. Ano pong sunod ng patience? Kindness. Ang taong mabait, ulitin natin. Ang taong mabait, mukha ay di mapait. Oh, pag kayong titingin sa katabi nyo, dito lang po sa akin yung tingin. So, kapag ka may kabaitan daw, hindi bitter sa buhay. Sumunod po is goodness. Ang taong mabuti sa paglago, di nagpapahuli. Nakikita ko po talaga to sa mga taong namumuhay talaga ng tama. Marami silang natutulungan at kapag sila naman yung nagkaroon ng pinagdaanan, maraming tumutulong din sa kanila. No? Unproductive po yun. Yung taong ganon. No? Marami siyang friendship. Faithfulness. Ang taong sa Diyos ay tapat, ang buhay ay di salat. Kapag ka po tapat tayo na ibigay sa Panginoon ang para sa Kanya, hindi po nagdadalawang isip ang Panginoon na ibuhos sa atin ang pagpapala. Amen po ba? Yan. Ano po sunod? Gentleness. Tama po? Ang taong mahinahon, laging tagumpay sa hamon. Ito po yung mga taong sa kabila ng mga magulong pangyayari, sila ay kalmado lang. No? Suabe lang. No? Ito yung mga taong may kakayanan na makapag-isip ng mas mabuting sitwasyon, ng mas mabuting solusyon
dahil hindi sila apektado, hindi sila nagpapa-apekto doon sa sitwasyon na nakikita nila. Ang iniisip nila, ano kayang mabuting gawin, no, para maging maayos itong sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. No? Hindi ito yung mga tao, nakawa na naman ako. Paulit-ulit na lang. Sisisantihin ko na yung mga yan. No? So hindi po yun. And last, self-control. Ang taong may pagpipigil sa sarili ay ang taong hindi makasarili. Bakit po? Dahil pinapahalagahan niya yung salitang relasyon. And in order for us to embrace heaven, dapat malaman mo na you are a true worshiper. Yan. In John chapter 4, verse 23, yan. Yan. Sige nga po, makikibasa nga po. 1, 2, 3, go! No? Dapat maintindihan po natin, no, na ang ating pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman, sa ating mood. No? Ay, gusto ko yung kanta na yan, kaya talagang todo taas kamay ka. May paiyak-iyak ka pa. Diba? Minsan tama naman po yung lyrics na nabibitawan natin, pero minsan iba yung nasa puso natin. Parang mas totoo yung lyrics na yun. Yung lyrics nila na nabuo. At sabi po dito, it's not about who you are, but who God is in your life. Dapat, pag nagbibigay tayo ng pagsamba at papuri sa Panginoon, isiniset aside natin yung sarili natin dahil purong pagtaas sa pangalan ng Panginoon ang ating ginagawa. No? Worship is honor. No? Ino-honor natin yung kadakilaan ng Panginoon. No? Sino ba siya sa buhay mo? Ano bang ginawa niya sa buhay mo? Kaya hirap na hirap tayo makapagsambit ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon dahil hindi talaga tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi natin kinikilala kung sino yung Panginoon na pinupuntahan natin tuwing linggo. Kaya konti lang, alam lang natin, tagapagligtas siya, healer siya. Kaya din ang bilis natin manghina sa ating buhay pagsunod sa Panginoon. Sobrang bilis nating ma-discourage sa mga problema, sa mga mapapait na senaryo ng ating buhay. No? Minsan even kasiyahan, sapat para tanggalin yung focus mo sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi hindi ka in love sa ating Diyos. At kaya nawawala yung paghanga mo sa Kanya na una mong naramdaman nung tinanggap mo siya, kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi mo kinikilala, hindi mo inaalam kung anong nagawa niya at kaya niyang gawin sa ngayon. And sabi po, worship is being honest to the Lord. Kung mapapansin po natin, or kung may time kayo, no, kung mababasa po natin yung Psalms 25, ito po yung time na umaamin si David. No? Siya ay nananangis, no? Naghihirap. No? Sinabi niya yung sitwasyon niya sa Panginoon. At lubos na hinihingi niya, no, yung tulong ng Panginoon para malagpasan niya yon. And yun po yung hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niya yung pinagdadaanan mo, yes. All-knowing God po siya.
Pero hinihintay niya yung pag-amin mo sa Kanya. Why? Gusto niya na lambingin mo siya. At para daw ma-embrace natin talaga yung heaven, kailangan alam po natin na you are an ambassador of Christ. Ano po ba yung ambassador? Ito po yung namamagitan, no, sa dalawang bansa, no, para pag-ugnayin niya. Yan. In 2 Corinthians 5:20, sana po, yan. 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, we are the representative of Christ here on earth. No? Ibig sabihin, representative ka pala ng Panginoong Hesukristo sa ngayon. Para ma-spread yung kanyang gospel. No? Ma-spread talaga yung word of God. Maraming makatanggap at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. No? At para malaman ng iba na He is the light of the world, and we too are lights reflecting His love and holiness to the lost. No? So, maiparamdam natin sa iba yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. No? At yung kabanalan na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? No? Kaya po sinabi sa Biblia na you are a body of Christ. No? Kasi po, tayo yung ginagamit ng Panginoon, no, para maikalat po sa ngayon yung kanyang salita upang abutin yung mga naliligaw. No? We block the way of people going to hell, but we do not become a stumbling block to people going to heaven. So tayo po yung nagiging harang, no, sa mga taong buhay pa, pero papunta na ng impyerno. No? Pilit po natin silang inaabot. No? Kinukuha at ini-introduce natin si Jesus Christ sa kanilang buhay. At hindi naman po tayo nagiging katitisuran ng mga tao, no, na ibig sabihin papunta na ng langit o yung mga nagtitiwala sa Panginoon. And sa aking pong ministry ngayon, bilang isang youth pastor, nakita ko po na sobrang bilis maapektuhan yung damdamin ng mga kabataan. Onting shake lang, no, naiiba yung focus nila. And lagi akong nagpe-pray para sa mga kabataang ito. Sabi nga, pag hindi na kaya ng luhod, ipatira pa mo na. So, ilang beses po talaga ako nag-pray, no, na humahagulhol, na ipinagpe-pray ko yung ibang tao, na talagang wala na, Lord, suko ako kung sa pamamaraan ko. Pero yung pamamaraan mo, yung mangyari sa buhay nila. No? And nirerespeto ko po yung process na pinagdadaanan nila. No? Ibig sabihin, kapag may time na medyo nanghina, no, nirerespeto ko po yung oras na yun. Why? Kasi may itinuturo sa kanila ang Panginoon. And as a leader, nag-guide lang po ako. No? Hindi ko po sila minamanduhan na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Ang lagi ko po sinasabi lang sa kanila, magtanong ka sa Panginoon. Asamin mo na maramdaman mo ang Panginoon sa buhay mo. And sobrang, bukod po sa ganong experience, no,
napalakas din po ako ng aking ministry ngayon, no? Dahil po nakikita ko yung mga kabataan na nag-e-excel po sa kanilang academics. No? Sobrang saya na, Lord, thank you, answered prayer po. Yan po yung pinagpipray ko sa Kanya. Ang sarap sa pakiramdam na mapaboran siya ng Panginoon, yung taong ipinapanalangin mo, at the same time, ikaw rin ay pinapaboran ng Panginoon. And punta po tayo sa ating conclusion. Very mabilis lang po. Yan. Conclusion, for us to embrace heaven, remember that you are a child of God, a true worshiper, and a spokesperson sent from heaven. So dapat hindi tayo tumatahimik, no? Pagdating doon sa na-receive natin na salita na nagmumula sa Panginoon. And of course, hindi magiging lubos yung ating sasabihin kung hindi po natin kinikilusan yung pagkilala o paglalim ng paglalim ng relasyon natin sa Panginoon. No? Dapat araw-araw sinisikap natin na, Lord, dito sa nabasa ko, sino si Jesus dito? Lord, dito po ba sa Genesis 1:1, asan si Jesus dito? No? Dapat po, mas nilalaliman natin yung ating pag-aaral kung sino ang ating sinasamba para po hindi nawawala yung love na una nating na-receive nung tinanggap natin siya. Amen po ba? At sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para mas mahaba po yung time ng ating huddle. Panginoon namin nasa langit, humihingi po kami ng tulong, Panginoon, sa iyo upang maisapamuhay namin ang bawat aming natututunan, ang bawat aming nalalaman, ang bawat pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Gusto namin magbago, maging maayos, maging matuwid ang aming pamumuhay. But God, hindi namin to kaya sa sarili naming diskarte. Hinihingi mo po namin yung tulong mo sa aming buhay. Panginoon, patuloy mo kaming patatagin sa bawat sitwasyon na pinayagan mo na mangyari sa aming buhay. Tulungan mo kami na tayuan ang aming pananampalataya sa iyo at mapagtibay, Panginoon, ang pananampalatayang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.